no? Nako. At saka habang dinidinig o diringgin yung mga kasong sinampa sa kanila, mananatili sila kung saan man mapipili na kung saan sila ilalagay na facility, detention facility. Kasi palibhasa, mga matataas na posisyon sa gobyerno to, hindi naman yan ilalagay sa pangkaraniwang city jail. Siyempre. Na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Philippine government officials. At kung may masamang nangyari kay Digong o mangyayari sa kanya, ay pwede silang mapanagot dahil sa mali ang kanilang ginawa. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ito na, matapos magtakpan, magtakipan, namutla ang mama. O kung naaalala nyo, yung dating whistleblower ng CTE na si, ano bang pangalan nito? O yung si dating Jun Losada. Ngayon ho, meron siyang babala doon sa mga whistleblower na humaharap ngayon. Bakit? Ayan na nga alamin natin. Kasi pinagdaanan niya yan. Baka mamaya, itong mga whistleblower, sila pa ang makulong kaysa dito sa mga pinangalan ng mga malalaking buhaya at malalaking isda. Tama nga naman. Naranasan ng mama. Anong gagawin natin dyan? At ito, pag-imbita kay Atty. Fortun sa Senado, pinalutang. Sino kaya yung papangalan ng 6 na senador? Yan yung nasabi, di ba, ng isang abogado. Ngayon, parang kine-question ito ni Mama Sen. Pangalan nito, hindi ko nakilala to eh. Parang, sino daw yung sinasabi? Fake news daw ba? Fake news. Aba, alamin natin yan At Philippine Embassy official sa The Hague maaring managot kung may masamang mangyari kay Tatay Digong. Bakit kasi pasok kayo ng pasok sa Philippine Embassy? Bakit kayo nakikialam? Oo. Asikasuhin nyo yung trabaho nyo. Hindi naman kayo kamag-anak, wala kayong appointment. Pasok kayo ng pasok sa detention center ni Tatay Digong. Sino nag-approve ba? Sino nagpapunta sa inyo? Asikasuhin nyo yung kababayan natin doon. Ng mga nangangailangan ng tulong. Mga pakalamera kayo. Eto na. Matapos magtakpan ang mga buhaya. Buhaya pala ito. Sa hearing, testigo ni Marcoleta kumanta na. Mali-malitang pera. Nasa bahay lang pala nila. Uy, grabe. 3 times a week. Minsan, ilang 48 billion. Talaga ba? Kakasakit kayo ng loob. Naghihirap ang taong bayan samantang iilang tao nagpapakasasa sa pera. Kaya pala hindi mabanggit-banggit ang pangalan ng pinsan. May sharing Sabi ni Aling Ledesma. Pasok! Tunay na bayani, walang kinatatakutan. Kahit pa banggain nito ang mga kawatan. Sa isang iglap, mukhang bumaligtad ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon na siyang ikinaputla ng chairman nito na si Ping Lacson matapos magturo ang dating marine official na si Orly Regala Guteza na nagsilbing security consultant ng Ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Sa naging pagdinig ng Senado kahapon, inilabas ni Senator Rodante Morcaleta ang isa sa kanyang mga alas at testigo na magpapatunay na hindi lamang si Zaldico kundi maging si dating Speaker Martin Romualdez ang isa sa may mga pakana ng pagnanakaw pera ng taong bayan. Nalula ang maraming netizen sa sunod-sunod na revelasyon ni Guteza na niya'y isa raw malaking bubog sa kanyang dibdib na hindi naman raw niya ginustong mapunta sa ganitong mga amo, ngunit tila dahil sa kasakiman ng pera ng mga ito. Isa siya sa mga di naman nagde-deliver ng limpak-limpak na pera sa mga taong ito. Sa kanyang paglalahad,
Ibinulgar ng dating miyembro ng Philippine Marines na aabot sa 46 na maleta ang naglalaman ng 48 million pesos cash na personal na inahatid sa bahay ni na ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan. Ayon kay Guteza, habang ang taong bayan ay tila nagtatanong kung nasaan ang pera ng mamamayan at maraming mga katbataan ang tila lubog sa kanilang mga paaralan. Halos hindi raw ito makapaniwala sa lahat ng kanyang mga nakikita na ang dalawang kongresista ay di mo na pinagsasamantalahan ang pera ng taong bayan. At kung kanilang ituring, tila basura lamang raw ang mga perang nakalagay sa maleta. Aniya, tila nagdadala ito ng mga napakaraming pera kina House Speaker Martin Romualdez, specifically sa bahay nila sa BGC, maging sa Valle Verde 6 kung saan nakatira ang ako Bicol Party List Representative. Ganito raw tila babuyin ng dalawang mambabatas ang pera ng taong bayan na siyang pinaghihirapan ng mga mamamayan para magkaroon ng magandang buhay at kinabukasan ang mga kabataan. Oh, imagine, ang isang normal na tao nagtatrabaho, minimum ang sahod sa isang araw. Sipin nyo ha, nagpapakahirap, minsan nagpapala, minsan nagkukudkod kung ano may kinukudkod, minsan nagbubuhat na mabibigat. Mantakin nyo. Nagbabayad ng tax para sa gobyerno. Samantalang ang iilan, mali-maliit ang pera. Galing doon sa tax na binabayad na nagkukudkod na tao. Nagpapakahirap, nagkakayod. Minsan nag-overtime pa, babawasan pa yun pagkasahod. Dahil lang sa tax na inuobliga ng gobyerno. Pero kung nakawin nila, nakakaano kayo, diba? Sino ba hindi magagalit sa inyo? Binubulgar na kayo, nagmamaang-maangan pa kayo. Pinangalanan na kayo, nagtatago kayo ngayon. Sabi ni Aling Ledesma, sagutin nyo. Kung wala kayong kasalanan, humarap kayo sa investigasyon. So wala nang mangyayari dito mga kasama. Bakit? Mayroong babala ang dating whistleblower na si Jun Losada dito sa mga lumalabas na whistleblower. Baka mangyari daw dito, di umano, ay yung nangyari sa kanya. Siya ho ay whistleblower nung panahon ng mga CTE scandal. Alam nyo ba yun? Naabutan nyo ba yun? Kung sino ho nakakaalala, i-type nyo sa comment section. Bakit? Di ba nagtumistigo siya para ituro kung sino yung mga kurakot, sino yung mga durubong. Ang nangyari, siya pa ang kinasuhan. 3 taon siya nagbuno sa bilibid. Kawawa ho. Kawawa ho ang magiging biktima dahil ayon sa kanya, wait lang. Yan, ayon sa kanya, panoorin na lang natin to. At dito nyo maiintindihan kung ano yung kanya mga naranasan nung panahon na siya ang humaharap na testigo noong may mga iskandalong nangyari dito sa pasok mo. May mga nag-rally pa rin, no? Tama. Napahupa yung sinabing sinampahan na ng kaso. Yung mga opisyal. Oo, yung mga Gobyerno. kasangkot, no? Yun na nga yun. Hindi lang sana mapaalala natin sa mga nagagalit na kalooban ngayon, yung talagang humingi ng katarungan. Kasi dito, pagka dinala na sa korte, wala Yan na. nang media ron. Pakinggan nyo. Iba na usapan, kumbaga. Iba na. So, ganun. Siya po yung whistleblower noon. Na tumatayong testigo, na tumatayong nagbigay informasyon para doon sa makagaya ng mga nababanggit ngayon durobo. Kaya nga sabi niya, pag sa husgado, wala na media. Pwedeng mabaligtad, pwedeng mabaligtad. Ganun lang naman eh. Di ba? Whistleblower,
Siya pa nakulong. Ano ang mangyayari So doon? you see a pattern sa mga nangyayari ngayon nung ikaw ay tumayo bilang testigo. Ganyan din. Oo, halos. Parang ganyan din. Halos sabi ko nga, nade-deadjo na ako nito, no? Oo, Ang kaibahan nga ngayon, ako yung nanonood ngayon, no? Oo. Sabi ko, ganito pala pakiramdam nung panahon ko, yung mga Oo. nanonood din, no? Oo. So, ganyan yan. Kaya kung pakikinggan mo yung mga akusado ngayon, masasabihin nila, sampahan niyo ako ng kaso. Tigigil na yung investigasyon na yan. Sampahan niyo na ako ng kaso. Oo. Idali niyo na yan doon. Closed door investigation na yan. Oo. Di ba? Tapos pagkatapos yan, magsasampa na ng kaso. Oo. So ang mangyayari dyan, pag sinagsampa na ng kaso, pagka non-bailable yung isasampang kaso, dadalhin sa jail nga yung mga akusado. Pero yon dahil non-bailable, hindi pa sila nahahatulan. No? Nako. At saka habang dinidinig o diringgin yung mga kasong sinampa sa kanila, mananatili sila kung saan man mapipili na kung saan sila ilalagay na facility, detention facility. Kasi palibhasa, mga matataas na posisyon sa gobyerno to, hindi naman yan ilalagay sa pangkaraniwang city jail. Siyempre. Oo. Di ba? Usually, yan sa Custodial. sa custodial facility ng PNP. Kung ano man, ng PNP. So, at yan nga, sabi ko nga, kumpara mo sa Bilibid yung mga yan, parang mga resort yung mga yan, no? So, at magtatagal yan. Oo. At pagka medyo lumamig na, malamang at malamang, ma-acquit na naman. Oo. Di ba? Pero yung mga maliliit, sabi ko nga, no, yung mga maliliit na mga tao, no, katulad nun sa amin, kami rin, nagdinig. Testigo ako ng gobyerno. 3 kaso. So, nandun ako sa Kaliwanong doon sa Sandigan. Nagtestimonya, lahat-lahat. Dami. Pagkalaon-laon, na-acquit din yung mga akusado kasi insufficient evidence. Yan na. Walang nagpatunay daw na tinanggap talaga nila yung mga ganong halaga, ganon. Tapos, pagdinig ng 3 kaso, ililipat lang ako ng kabilang upuan, ako naman yung akusado. Ano? Di ba? Bumaliktad. Oo, ganun Ang talaga. sitwasyon. Oo. So, wala ka ng proteksyon doon. Nako. At yan na. pagkatapos nga ng ilang taon, no, Oo. na-convict kami, nahatulan kami, dahil kahit wala rin naman na dahil dun sa, if I can quote verbatim, para Yeah. walang Oo. we were convicted because the brothers had the state of mind of committing fraud. Inisip daw namin na gumawa ng masama. Aha. So, dahil yun ang ruling ng West, legal na yon. At in-uphold to, di ba, ng Supreme Court? O, in-uphold din ng Korte Suprema yon. So, ganun siguro, makikita ko nga, dito na naman sa mangyayarin to, yung mga malalaking isda, Oo. malamang insufficient evidence yan. Sa Yan nakikita na, ko yan nga, na, yan parang na. medyo kulang. Kulang Yan na. pa, no? Kasi Yeah. puro mga wala silang direktang communication doon sa mga sinasangkot nila mga opisyal ng gobyerno. Oo. Merong in-between ng mga taong binabanggit. Malamang yun, lahat yun, sunog yung mga yon. Oh. Yung mga in-between na yon. Oo. Nako, So, yan malinaw dito, sinasabi mo sa amin ngayon na hindi ito overnight. Itong resulta nito. It will take Oo. years bago magkaroon ng hustisya. Dekada pa nga. Dekada. Oo. Nako, matindi to, no? Hmm. Pero linawin ko lang, if you were a state witness during that time, bakit kinasuhan ka? Di ba dapat immune ka from any prosecution? Kasi nga state witness ka eh. Kasi nga, alam mong institusyon ng mga gobyerno sa Pilipinas, sumusunod ayon kung sino sa nakaupo eh. Ayan na. Hindi naman sumusunod kung ano yung ayon sa Kaya nga, siguro I will go back, lagi kong sinasabi, sarili kong karanasan na the way I see it, we really do not have a justice system. Kasi ang justice nga, justice is what is just, what is fair, what is good. In this country, even if it's unjust, unfair, or outrightly bad, basta ni-rule ng West yan, legal na yan. So, katulad yan, state being a witness for government, depende kung sinong administrasyon na nakaupo. Kung sabihin na lang natin na halimbawa lang sa pag-uusap at para rin sa mga nakikinig sa atin, ang pumalit na administrasyon, iba naman ang kalooban tungkol sa bagay na to. Pwedeng magbago. Natural, kasi iba na yung Oo, Secretary iba of na, Justice noon. Bakit ang pagiging state witness, yung igting ng pagpoprotekta sa'yo, magbabago yan. Depende kung sino na, ilang taon na lang, wala nang 3 taon, matatapos sa administrasyong Marcos. Nako, yan na sinasabi. Kung sakali na yung pumalit dyan, kaibigan itong mga akusado ngayon,
Yun ang sinasabi natin. Ayun na. Yung 2028 na. Di ba? Paano nga naman kung ang umupo ay si BP Sara at yung mga akusado medyo malapit kay BP Sara? Doon na yung turning. Yung pag-ikot ng gulong, doon na papasok yun. Sa dami ng pera nila, magbigay lang ng ilang bilyon yan para ipanalo yung next presidential election. Bayad na naman yung ticket mo. Get out of, kumbaga sa larong Monopoly, yung get out of jail mo, di ba? At sigurado yan, yung maliliit na taong na-mention dyan, yung tumanggap doon ng pera na inabot para sa isang personalidad, yung sunog lahat yan. What do you mean by sunod? Parang, ano yun? Bilibid lahat yan. Yun ang sacrificial lang para mga ganun. Oo. Oo. Nako, kailangan mag-ingat itong mga diskaya. Itong Alcantara, itong si Bryce, itong si yung bagong yung bagong lumalabas na Marines. Oo, kasi ito, naranasan ito ni Sir Jun Losada. Pwedeng mangyari ito dito sa mga taong ito. 'Di ba? Kasi nga, bilyon maleta, hindi mo mauubos kahit 20 years eh. Yung nakuhang pera, di umano. 'Di ba? Isipin nyo. Yung pwede nga mangyari na pwedeng bayaran ng bilyon para makalaya. Ito naman mga siyempre, sabik din sa pera, pwedeng mangyari, tanggapin yung bilyon. Kaya pala yung iba, galit din talaga yung mga nasa mountain. Galit din sa hustisya. Oo. Sistema ng hustisya. Sistema. At yung palakad kung sino man yung mga ibang durobo sa hustisya. Meron kaya? Meron. Naranasan ni Kajun eh. Yung mga kwento na yan, ayan, mahirap. Ilang taon, ilang dekada, lumipas, bumabalik na naman ang sitwasyon. Kaya kayo, pili na lang na maayos sa 2028. Pili ng maayos. At siyempre, sana makabuo ng isang committee na magbabantay na dito sa mga usapin sa mga pondo. At ito, balita nga natin eh. Yung budget ng DPWH, ililipat sa DSWD. Naku po, ito na. AKAP, AX. At ano pa? Ubus na naman, sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Pasok tayo, mga dawit umano. Umano'y kickback sa flood control project, pumalag. Sino-sino ba ito? Kilala nyo naman, si Mamang Quezon, di ba? Nadadawit siya sa 30 million na flood control, ano ba yun? Donation? Flood control donation. Election donation sa pagtakbo. Ilan tong nadadawit ngayon? Nako, pati ito si Miss Binay nasasangkot din. O yung dating senador na si Bong Revilla nadadawit din. Kilala nyo naman ito si Ko. Talaga siya naman ang tinuturo talaga. Anong gagawin nyo? Ano dito? Pagtatanggol nyo ba ang sarili nyo? O kailangan umuwi ni Ko para malaman lahat? Itinawit sa anomalya sa flood control project sina Senator Chis Escudero at dating Senador Nancy Binay. Silang dalawa, pati si House Speaker Martin Romualdez, abay inirekomenda ng NBI na sampahan na po ng kaso ng reklamo. Damay rin sa mga nakakickback umano si dating Senador Bong Revilla. Eto na. Ito na yung sinasabi ni Kuya Jun Losada na sasampahan na lang ng kaso, tapos sa korte na lang. Closed door yun sa korte. Wala nang media ron. Ngayon, pwede mangyari yung nabanggit niya kanina na babayaran para maabsuelto. Ayun, yung sinabi kanina. Kasi balik natin yung video doon, tatapusin lang natin to. Na balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi lang pag-amin sa katiwalian ang ginawa ni Bernardo, kundi derechahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan
sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. 25% daw ang komisyon na hiningi ni Ko kada proyekto. 2% doon pinaghatian pa ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Sunod naman, si dating Senate President Chis Escudero, idinawit sa pamamagitan ng kanyang malapit na kaibigan at umano'y campaign contributor na si Maynard Ngu. 20% daw ang usapan na kapalit ng pagpasok ng mga proyekto sa GAA. I would like to add that deliveries of cash were personally made to me by me to Maynard Ngu at his office in Manila. Kwento pa ni Bernardo noong 2023, sinabihan daw siya ni Ngu na makipagkita kay Escudero sa isang wine bar sa Taguig. He told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Sabihin mo kay SEC magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime Wait lang ha. Hindi pala 30 million ang usapin, 160 million pala. Tuloy. in the first quarter of 2025. Hindi lang yan, binanggit din ang pangalan ni DepEd Yusek Trigev Olivar, dating tauhan ni dating Senator Bong Revilla. 15% na kickback naman daw ang usapan sa mga proyekto na umabot sa 2.85 billion pesos na para daw sa Executive Secretary. Kung kukumputin, aabot yan sa mahigit 427 million pesos. Habang si Revilla, diretsang humingi daw ng 25% na kapalit ng mga proyekto. Cash daw itong dineliver ni Bernardo kay Revilla. Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Hindi rin nakaligtas si dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. 15% ang hiningi raw ng kanyang staff ni si Carlin Villa. 37 million pesos daw ang dineliver ni Bernardo sa bahay ni Binay sa Quezon City. Sa kabila ng pag-amin ni dating Agoy. Lumabas na mga usapin. Ang hirap, ano? Ang hirap. Pag talagang meron kang ano ba tawag doon? Kung meron kang kinalaman, madadawit ang pangalan mo. Alangan namang idawit ka kung hindi ka na-deliveran. Diba? Kung wala ka naman talagang partisipasyon dyan, hindi ka idadawit dyan. O kagaya na, sige si Bernardo nagsalita. O alangan naman idawit niya si Juan. Wala naman si Juan, walang natanggap na deliver na pera si Juan. O ang dineliveran daw di umano si Bruno. Si Bruno tsaka si Teresita, lumutang ang pangalan. Si Juan, siyempre wala siyang kaalam-alam, hindi niya kilala, wala siyang transaction dito kay Bernardo. Ano mangyayari? Alangan namang mag-name drop na lang sa kung ano-ano. Ayan siguro di umano, meron. Ngayon, eto, Philippine Embassy official. Ano paliwanag nyo dito? Pag may nangyari daw kay Tatay Digong, kailangan nyo managot. Dapat lang managot. Ano yun? Pasok. Dapat na ginawa yun ng Philippine government officials. At kung may masamang nangyari kay Tatay Digong o mangyayari sa kanya, ay pwede silang mapanagot dahil sa mali ang kanilang ginawa. Tama. Kasama natin ang Vice President for International Affairs ng PDP Laban, batikang abogado lang iba, kundi si Attorney Raul Lambino. Attorney, magandang gabi po. Admar Vilando po, kasama si Jason Rubrico dito po sa SMNI. Magandang gabi, Admar at Jason, at magandang gabi sa ating mga kababayan sa magpanig ng mundo sila natin. Opo, pag-usapan po natin, ito pong naging pahayag na inilabas po ni Vice President Sara Duterte kahapon. Ang description niya dito is I have received disturbing information from Malacanang na sinasabi na meron daw pumunta doon na taga-embahada kay former President Rodrigo Duterte na hindi yata sila pinagpaalaman na mga kamag-anak, diretso na lang daw doon at nababahala siya dahil baka ano ang ginawa doon, ang pinaka-worst scenario nakikita niya, baka kung may mangyaring masama, kung mamatay man, pwedeng isisi doon. Ano po ang nakikita niyo po dito, Attorney? Alam mo, yung sinasabi nilang obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga embassy or consular officials sa ibang bansa para pangalagaan ang kapakanan o kalusugan ng ating mga mamamayang naroroon sa ibang bansa at may problema sila sa usaping legal o napiit, ay hindi yan absolute, hindi yan mandatory or pwede
kailangan merong pahintulot, unang-una, yung tao na sinasabing kanilang tutulungan or bibisitahin or anuman. O kung hindi man, na nanggaling sa kanya yung pahintulot, ay nanggaling sa pamilya ng Tama. mga ng tao. At kung wala po silang pahintulot ay hindi dapat pinapayagan ang pagbisita ng sino mang opisyal ng ating pamahalaan. Eh bakit naman nila pupuntahan si Tatay Digong, si dating Presidente Duterte sa kanyang detention cell doon sa The Hague na wala siyang pahintulot at wala ring pahintulot yung kanyang pamilya ay malalagay sa alanganin yung welfare na yun ang sana yung dahilan kung bakit siya bibisitahin. Contrary po yan sa karapatan legal and civil and human rights ng isang Pilipino o ng isang tao, lalong-lalo na yung nakapiit sa isang detention cell na katulad ni Tatay Digong. Alam nyo, nangyari din yan si kay dating Congressman Arnie Teves sa East Timor. Nalala nyo nung nakapiit si Congressman Arnie Teves doon sa East Timor? Gusto siyang bisitahin ng ating mga embassy officials. Pero tumanggi si Arnie Teves. Sabi, hindi ko kayo kailangan dito. Hindi nila naipagpilitan yon. Pero dito sa ginawa nila, paano nila nagawa yan, itong mga embassy officials natin sa The Hague, na walang pahintulot si PRRD, walang pahintulot ang mga membro ng pamilya niya, at sinasabi nila na pumunta sila doon dahil yun ay alinsunod sa tinatawag nilang Vienna Convention, etc. etc. Nako, dapat dyan, kung walang pahintulot ng mga magulang, ay pakulong, kasuhan. Oo, tsaka kasi may nababalita, yung asong ulol, oo, yung asong ulol nasa dahig. Oo, yung sundalong lamig. Oo, sundalong kaning lamig. Nasa dahig. Ano naman ginagawa? Naponduhan na naman siguro. Oo. Hindi natin alam bakit ganyan ang mga kagustuhan yan. Di ba? Yan yung mga tao na gusto na puro kurakot, puro kurakot, puro kurakot. Patayin ng Pilipino sa pagtatrabaho, pagpapakahirap, at itong mga ito ay magpakasasa sa mga nakaw na yaman. Nakaw na kaban. Para yung kaban ng bayan, bilhin mo, mali-maleta ang pinagkukuha nila. Patunayan mo muna yan sa investigasyon. Kaya nga sabi ni Kajun Lusada, baka mawala din yan pagdating ng araw. Ang alin, yung usapin na yan. Hindi malabo. Kasi nga, ang hustisya ay para sa mayaman. Nasa kanta yan. Na ang hustisya ay para lang sa mayaman, habang may tatsulok at ikaw ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Sino yan? Ay, alam nyo naman kung sino yung nasa tuktok. Bumaba ka para matapos yung problema ng bayan. Kilala nyo naman siya. Diba? Sino siya? Ang galing mo. Magnakaw, ang galing mo. Magnakaw. Ang hirap. Pilipinas. Yung iba, Pilipinas. Maganda sa Pilipinas. Oo, maganda. Maayos, mayaman ang Pilipinas kung wala lang magnanakaw. Sabi ko nga sa inyo, kung yang mga magnanakaw na yan ay sampulan, wala nang gagaya. Wala nang magnanakaw. Gayahin lang nila yung panunungkulan sa Singapore. Diba? Ganun. At kung gagayahin nila yung ginawa ng mga bata na talagang nakatutok sila doon sa mga sa mga magnanakaw ng kaba ng bayan, walang magnanakaw. Balik tayo dito sa whistleblower. Mahirap din pala pag ikaw ay nag-isang whistleblower. Wala nga, kaya sabi ko nga, paulit-ulit lang to. Nakikita ba sa media pag sinabi, nasa custodial facility na yung akusado? Hindi naman Kikita niyo ba yung buhay nila ron? Since kung mga nakaupo pa yan, na nasa termino pa nila, papayagan pa nga magtrabaho yan dun Ayun na. Di ba? May sweldo pa rin yung mga yan doon. Nako, ayun na. Bulgara na to. Di ba? Samantala yung pagkaraniwang Pilipino na binabaha, yung dati naglalakad lang siya, ngayon magbabayad siya ng 100 piso sa tricycle para makalabas siya ron sa sakayan niya. Kung minimum wager lang siya, ubus na. Yung minimum wage niya, dun lang sa bayad niya sa tricycle para wag siyang maglakad sa baha. Pagkatapos ng 21, baka akala nung nagpahayag na. Ayun nga, may mga sasampahan ng kaso, may mga ganon.
Saka to naman mga assets na to, i-freeze lang naman to. Eh. Ito na yun, ha? Hindi naman to babawiin eh. Mababawi lang yan pag nagkaroon na ng ruling yung korte pagkatapos ng ilang dekada. Eh, yung mga anak nila noon, mamanahin lang yan. Dekada, no? Grabe. Of course, we hate to be pessimistic about this, Jun, no? Pero ano nakikita mong solusyon? Meron pa ba? Julo, sa akin nga, Meron pa ba solusyon dito? hindi ako pessimistic. Sinasabi ko lang yung totoo. Realistic. 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 Kasi ako, 2008, yung so 17 years ago, nung ako yung nasa gitna ng kaguluhan yan ng Senado, 17 years na sinakripisyo namin ng pamilya ko sa bayang ito, di ba? At ngayon na nakikita ko, sabi ko, wag naman sana may mga isakripisyo na naman. Di ba? Uulit lang to. Ang magagawa rito, sabi ko nga, si St. Thomas Aquinas, Tomasino kami. So, meron siyang sinulat o pinaigting niya yung pagsusulat. Sabi niya, how do you deal with such an unjust system? So he wrote parang a doctrine. Sabi niya, this is how you deal with an unjust system. May 3 siyang kondisyon na ibinigay sa mga nananampalataya kay Kristo. Sabi niya, there must be a grievous situation that warrants such an action. Meron talaga napakalubha ng kalagayan na kumbaga hinihingi na yung pagkilos ng tao, no? Sabi niya, but you must exhaust all peaceful means to resolve that situation. Hanapin mo lahat mapayapang pamamaraan. Paano ba maayos yan? Sabi niya, yung kondisyon yan, nagawa mo, check. Ano yung pangalawang kondisyon? Ang pangalawang kondisyon, sabi ni Santo Tomas Aquinas, na you must prepare for imminent victory. Yun na. Lahat naman narinig nyo, ha? Kaya itong mensahe ni Sir Jun o kanyang mga interview rito, siyempre, kailangan nyo maniwala. Kasi naranasan niya yan, eh. Hindi naman yan gawa-gawa kwento, eh. Ito mo, siya yung whistleblower. Siya yung nagbibigay ng mga gobyerno ang katapat kasama niya dito. Actually, gobyerno, ha? Pagkatapos nun, wala. Siya pa nabaligtad. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, ha? Sana magustuhan nyo yung ating yung ating content, yung ating vlog at reaction ngayon, ha? Ito ay nagbabase tayo sa mga lumalabas na balita. Siyempre. At doon sa mga durobo, sana, mapanagot na kayo. Kung halimbawa na talagang tatakasan nyo, magparetoke na lang kayo para hindi kayo makilala. Hanggang sa muli. Bye-bye!